Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, Aklat po ng Santiago, chapter 4, verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Resisting the devil. And today, pag-aralan natin yung pangalawang kadahilanan kung bakit po maraming trials and suffering sa mundong ito. At yan ay walang iba kundi ang diablo. Ano po? At ang good news po mga believers, tayo po dahil sa ugnayan natin sa Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng authority. Kaya pwede nating labanan ang diablo, sawayin, i-rebuke, At ang sabi po rito sa verse na binasa po natin, pwede natin siyang i-resist at lalayuan niya tayo. Pero una tigit sa lahat, dapat maintindihan muna natin ang nature ng ating mga problema. So, kadalasan po yung mga pinagdadaanan nating problema ay hindi po ordinaryo lamang. Malinaw po sinasabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, na ang kalaban po natin ay mga spiritual forces. Ang description nga po dyan, mga rulers, authorities, powers of darkness, spiritual forces of evil in the heavenly realms. Kaya hindi tayo nakikipaglaban against flesh and blood. Baka akala mo ang kalaban mo, tao, o sabihin mo na isang natural lamang na sakit or mga bandage na akala mong pinanggalingan ay mga natural na dahilan, hindi mo alam ang kalaban mo na pala ay ang diablo. Kaya napakahalaga po ng discernment. So paano natin ma-identify ang gawain ng diablo? Sa John chapter 10 verse 10 ang sabi, "The thief cometh to steal, kill, and destroy." Yan ang objective ng diablo. Sa pamamagitan ng kanyang mga activities ay nakakapagnakaw po siya sa buhay ng tao. Pumapatay po siya, lalo na dun sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Sa ating mga believers, hindi na po pwede kasi tayo po'y pag-aari na ng Panginoong Hesus. Wala siyang kapangyarihan doon. Pero sa mga di mananampalataya, may power po siyang pumatay. At sabi dyan, to destroy, sumisira siya. At ibig sabihin yan, nakakapagbigay siya ng maraming oppressions o sabihin na natin mga activities na nagpapahirap sa tao. At yung iba po nakakaranas pa ng possession. Yung possession po, ang nasasapian lamang po ay yung mga taong walang pagkakilala kay Kristo Jesus. Kaya pansinin niyo po sa Acts chapter 10 verse 38, ang Panginoong Jesus, naparito po siya sa lupa. Ang sabi diyan, pinagaling niya yung mga taong oppressed by the devil. Kaya makikita ninyo, kinalaban ng Panginoong Jesus ang diablo at yung kanyang mga gawain. Ngayon, paano ba natin madi-discern yung activity ng kaaway natin? Kadalasan po nagsisimula yan sa foothold, sa simpleng bisyo or activity na ginagawa mo at nadidevelop into bondage. At yung iba, nakaka-experience sila maski ng curses dahil lamang sa kanilang ginawang activity na gawain ng diablo na kanilang sinubukan, katulad ng mga witchcraft, yung pong mga occult, kung familiar po kayo dyan, at yung mga practice ng sorcery. Kaya mapapansin, kung hindi ka aware yung mga curses, yung sinasabi nila mga malas, at yung mga tinatawag na mga kakaibang karamdaman, ang pinanggagalingan yan ay demonic activity. Ngayon, how to deal with the works of the enemy? Paano natin i-resist? Si Satan po kadalasan nag-ooperate siya sa pamamagitan ng lies, kasinungalingan, doubts, and fear. Kaya ang napakahalaga dyan, dapat alam natin yung tinatawag na full armor of God na binabanggit po sa Ephesians chapter 6 verses 11 hanggang 17. So, ano ba yung full armor of God na yan? Ngayon, napakasimple lamang po nito kung maiintindihan nyo. Kadalasan po, ang tinutukoy dyan ni St. Paul ay yung ating identity
in Christ Jesus. Kaya dapat alam natin yung ating righteousness, alam natin yung truth, alam natin yung ating salvation, alam natin yung gospel para masaway natin ang dyablo. Ano po? Kasi kung naalala nyo, maging ang Panginoong Jesus, nung siya'y tinukso ng dyablo, pinagduda siya ng dyablo sa kanyang identity. No? Kaya ang beginning sentence lagi ng dyablo is, if you are the Son of God. Ganon din tayo. Gustong-gusto ng dyablo na magduda tayo doon sa ating pagkakilala, sa ating identity bilang mga anak ng Diyos. Kaya maraming Christian na hindi nagbabasa ng Biblia, madali silang matalo ng dyablo kasi hindi nila kilala yung kanilang sarili bilang anak ng Diyos. Kung sino sila kay Kristo, Jesus, tandaan nyo, ulitin ko, si Satan, mapandaya. No po, sinungaling siya. Ipapaalala niya sa iyo yung iyong mga kasalanan, yung iyong mga ginawa noong nakaraan mong buhay. Sasabihin niya, hindi ka naman ligtas. Hindi mo naman taglay ang righteousness na yan. Hindi ka namumuhay sa katotohanan. At kapag nadaig ka niya doon sa ganung mga kasinungalingan, ay nakalalamang na siya kaagad sa iyo. Kaya mahalaga, Christians, pag-aralan natin yung ating identity in Christ Jesus. Yun lamang po ang tinutukoy ni St. Paul sa Ephesians chapter 6 verses 11 hanggang 17. Ngayon, how can we resist the devil by faith? Ano po? Unang-una, use the word of God. Naalala niyo ang Panginoong Jesus? Ang sabi niya, it is written. Every time na meron siyang kinakaharap na temptations mula sa dyablo. Pangalawa, use the authority of the name of Jesus. Mahalaga na pagka binanggit natin yung pangalan ni Jesus, alam natin na lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod at magsasabing si Jesus ay Panginoon. At higit sa lahat, use the power of the blood of Jesus. Takot na takot ang dyablo pagka binanggit natin sa kanya yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang nagtubos sa atin. Kaya kung tayo po mga believers, alam natin yung mga katotohanan patungkol po dito, ay madali nating masasaway ang dyablo. Okay. So panghuli, kailangan po magbantay tayo sa pananalangin. Ano po? At mag-intercede po tayo. Ipanalangin din natin yung ibang tao. Kasi ang dyablo lagi ang nagbabantay, umaalagid-aligid. Ano po? Naghahanap siya ng masisila. At ang protection natin dyan ay yung covering ng prayer. Kaya lagi kayong mananalangin, mga kapatid. Ano po? Para hindi tayo maisahan ng ating kaaway. So uulitin ko po, ang good news as a believer of our Lord Jesus Christ, meron tayong authority na sawayin ang dyablo at lalayuan tayo nito. Exercise your authority in Jesus' name. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.